Ito ang reading mo, Sagittarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Isa general reading, kayo nang baalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hierophant. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na andun yung desire ng puso mo dun sa mga nangyayari na mabago, na makuha yung goal mo, yung mga pangarap mo. Some of you, very traditional ka pagdating sa marriage or sa mga dreams mo. Hindi ka basta-basta hihinto or susuko sa mga pagsubok sa buhay. Kasi naniniwala ka na kaya mo na malagpasan kahit anong pagsubok pa yung dumaan or dumating sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, pinupunuan mo yung pagmamahal o yung pagkukulang. Some of you, nagbibigayan yung dalawang tao ng pagmamahal, pinupunuan yung pagkukulang ng isa't isa. You need to balance and habaan yung pasensya sa mga dumarating, sa mga pinagdadaanan sa buhay. One day, darating din yung swerte para sa'yo. Andun yung nagsusumikap ka na magtagumpay, na maging maganda yung pasok ng income na mapalago mo. Some of you, lahat ng pagsusumikap mo, magpe-paid off din yan. Nagiging spiritually awaken ka na. Unti-unti ka na rin nagiging okay sa mga pinagdaanan mo. At kung ano yung mga pangarap mo, gagawin mo lahat na makakaya mo para matupad mo yun. Meron kang binabalikan na hindi mo makalimutan na alaala. Isa iyon sa mga nag-inspirasyon mo para magpatuloy sa buhay. May gusto kang puntahan or kalimutan na very emotional sa iyong nakaraan. Meron darating dito na collaboration, team up, or kipag-usap sa kagrupo. Some of you, you're building your future or yung sa loob ng tahanan or yung tahanan mismo. Sometimes napapaiyak ka kapag naalala mo yung mga nangyari sa buhay mo. Clarify natin ang Two of Cups. The Empress and Four of Swords. May mga pinagdarasal ka dito para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Two of Pentacles and the Hangman. Right now, kailangan mong ibalanse yung mga dumarating sa buhay mo at may mga desisyon kang kailangang harapin dito. Though nahihirapan kang makaalis dun sa isang sitwasyon sa buhay mo. Pero pagsusumikapan mo pa rin na magawa yung paraan para may alis yung sarili mo dun. Clarify natin ang The Hermit. Two of Cups and Page of Swords. May mga linaw na dito para sa'yo na dumarating dun sa situation. Either may nangyari sa past na hindi mo makalimutan between you and this person. Minahal mo ng sobra, binigay mo lahat ng makakaya mo. Some of you, pinupunuan mo yung pagkukulang. Binibigay mo yung pagmamahal na kaya mo. At may mga inaaral ka dito na pwedeng makatulong doon sa sitwasyon. Clarify natin ang
Three of Pentacles, Two of Swords, and Eight of Swords. You feel trapped dun sa situation na to. Some of you nagmi-mirroring ka. Marami kang challenges na pinagdaanan sa buhay at na-overcome mo yun. Unti-unti mong nagiging yung sarili mo to build yung mga pangarap mo at makaalis dun sa isang sitwasyon na hindi mo nagugustuhan. Clarify natin Temperance, Ace of Cups, and the Empress. Nakita ko na dito na merong pagsisimula na darating sa buhay mo. Unti-unti mong marirealize kung ano yung kailangan mo para sa sarili mo na maibigay. Andun yung pagmamahal na hinahanap mo. Some of you merong darating na romance relationship na pwedeng magkaroon dito ng fertility. Some of you, andun yung mga gusto mong mangyari na maibigay at papunuan para sa'yo. And kailangan mo lang talaga na habaan yung pasensya mo. One day, kung ano yung gusto mo, pinapangarap mo, ibibigay din sa'yo yung gusto mo. Kasi andun naman yung swerte sa tabi mo. Clarify natin ang Queen of Wands, Six of Swords, and Ten of Wands. Unti-unti ka na nag-heal. Alam ko ano yung responsibilidad mo. At kaya mong mapunuan yun. Gagawin mo lahat ng makakaya mo to provide and maibigay kung ano yung tungkulin mo. Clarify natin ang Eight of Cups, Strength, and the Lovers. Unti-unti ka nang nagiging matatag. And may mga gusto ka nang kalimutan na naranasan mo or nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Pinupunuan mo yung pagmamahal na gusto mong maibigay para sa'yo. Some of you, andun yung nagiging mas matibay yung samahan, yung pagmamahalan ng isa. Sinubok ng tadhana yung relasyon at nakita nyo na andun pa rin yung pagmamahal sa isa't isa at harapin kung ano yung sa tingin nyo mas magiging maganda para sa inyo at magiging masaya ka. Clarify natin ang Five of Cups, Queen of Swords, and King of Swords. May mga desisyon ka dito na kailangan mong harapin. Do nagka-clash yung situation dito ng bawat isa kasi yung isa, iba yung desisyon, iba yung mga gusto at nilalaman ng isipan. Yung isa naman is iba kung magdesisyon. Kung ano yung para sa kanya, sa isipan niya, kung ano yung tama sa kanya, yun yung gagawin niya. May mga time na hindi nagkakasundo at naiiyak na lang doon sa mga nangyayari. Or some of you, may mga panghihinayang na nangyari dito dahil hindi magkausap ng maayos or hindi magkaintindihan. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Ang mensahe ng iyong gabay na tingnan mo sa sarili mo kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Andyan lang palagi ang Diyos Ama para tulungan ka, tanggapin mo kung ano yung dumarating sa'yo, harapin mo, and kung nahihirapan ka, humingi ka ng tulong sa Diyos Ama, magdasal ka lang para magabayan ka doon sa mga desisyon at gagawin mo sa buhay. Kung ano yung hinahanap mo na pagkukulang para sa'yo na gusto mong maibigay,
Gawin mo lang yung makakaya mo para mapunuan yun at yung the rest, Diyos na ang bahala dun para maibigay yun sa'yo. Basta kung ano yung kaya mo sa mga sitwasyon na pumapasok sa buhay mo, yun lang yung ibigay mo. Nandiyan lang ang Diyos sa tabi mo para ibigay yung pagmamahal na hinahanap mo. Though hindi mo man siya nararamdaman, pero one day, marirealize mo na tinutulungan at ginagabayan ka pala niya kahit anong mangyari sa buhay mo. At itong yung reading, Sagittarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.